And for today, personal tip po, aking personal payo for today, mag-ipon para sa wedding. Okay? So, kailangan mag-ipon tayo kung plano natin magpakasal, no? Beach wedding, church wedding, kung ano mang klase kasal yan. Kasal sa huwes, still, kailangan mo gumastos ng pera. Kaya hanggat maaari, kung nagpaplano kayong magpakasal, dapat hanggat maaga pag-ipunan ninyo yung wedding fund ninyo. Pangit naman kasi kung tipong nagpakasal kayo pero after naman iniisip nyo, paano nyo babayaran yung nagastos nyo ng wedding? Di ba hindi naman maganda yun? Simula agad na yung pagsasama, iutang na agad. Hindi yun maganda. Kaya hanggat maaari, kung plano nyo magpakasal ng magarbo or something, no, pag-ipunan ninyo. Hanggat maaari, siguro 90% dapat na pag-ipunan nyo. Yung 10% sabihin natin hindi nyo na-foresee or hindi nyo nakita yun. But still, 10% lang utang ninyo. Hindi ganun kalaki. Basta ang point ko lang sa payo na to, kung plano nyo lumagay sa tahimik bilang mag-partner, no, fiancé and something, no, mag-ipon kayo. Pakonti-konti pag-ipunan yung dalawa yan. Kung mayaman sige, siguro sagot nyo na. No? But anyway, kung hindi naman, syempre 50-50, 60-40, basta kailangan nyo mag-ipon para din sa pinapangarap nyong wedding dahil mas maganda yan. Dahil again, dyan nyo rin matitest ang bawat isa pagdating sa personal finance, no? Pwedeng dun nyo makikita kung disiplinado na ba talaga kayo pagdating sa finances, kaya na ba talaga lumagay sa tahimik. Dahil kung hindi nyo kaya mag-ipon together, sigurado ako po sa inyo, pag-aawayan nyo yan pag kayo kinasal na, okay? So yan lang yung aking personal payo para sa araw ito. Kung nagustuhan mo itong video ito, huwag mong kalimutan supportahan ako dito sa aking Facebook, TikTok, gano'n rin sa YouTube. Yun lamang, salamat!